Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Dadalhin ng De La Salle Green Archers ang kanilang kakayahan sa Land of the Rising Sun kung saan ang UAAP Season 86 Men's Basketball Champions ay kakatawan para sa Pilipinas sa 2024 World University Basketball Series o WUBS. Magbabalik aksyon si reigning most valuable player Kevin Kiambao kasama ang ilan pang mga players ng Lasal sa 8 koponan sa torneo kasama ang magagaling na basketbolista sa kolehiyo mula sa iba't ibang bansa sa Silangang Asya na gaganapin sa ika-10 hanggang ika-12 ng Agosto sa Tokyo, Japan. Ito ang ikalawang taon ni Head Coach Topex Robinson sa Green Archers at gagamitin niya ang torneyong ito para lalong hasain ang kakayahan at palakasin ang chemistry ng kanyang mga bataan. Pagkatapos ng halos 4 na buwan nang nakuha ng Green Archers ang titulo ng UAAP, nakuha ng koponan ang serbisyo ng mga bagitong players na sina Jacob Cortez, Kayan Baklaan at Luis Pablo para sa Season 88. Subalit itong darating na WUBS, hindi pa siguradong makakapaglaro ang 3 bagitong players na nabanggit dahil kailangan pa nilang magsilbi ng residency. Pero ito ang linalayon ni Coach Robinson na buo ang Green Archers kasama ang 3 bagong players at makakapaglaro ang mga ito sa Japan. Sa unang 2 edisyon ng WUBS, minandohan ni Coach Tab Baldwin ang Ateneo Blue Eagles sa torneo kung saan sila ang itinanghal bilang unang kampyon noong 2022 bago nagtapos sa ika-4 na pwesto nitong nakalipas na taon. Hindi naman nagbago ang mga iba pang koponan na kasali sa torneo. Ang nagbago lamang ay ang Lasal na ang sasabak imbis na ang Blue Eagles. Sa ngayon, 5 sa 8 koponan ang inanunsyo ng kasama sa torneo. Kasama ng Lasal ang nagbabalik na eskwelahan ng Korea University, Perbanas Institute ng Indonesia, home team Hakko University ng Japan at ang reigning title holder National Chengchi University mula sa Chinese Taipei. Ang partisipasyon ng Lasal sa Japan ay ang kanilang huling sasalinang torneo bilang kampyon ng UAAP at nagsisilbing preparasyon para sa pagdepensa nila sa kanilang titulo sa Season 87 Men's Basketball Tournament na magbubukas bago matapos ang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng 5 medalya si upcoming Filipino gymnast Carl Eldrew Yulo sa Pacific Rim Championships na ginanap sa Cali, Colombia. Kinubra ni Yulo ang 2 gintong medalya at 3 pilak kung saan pinangunahan niya ang Philippine Gymnastics Team na sa kabuuan ay nakakolekta ng 8 medalya sa kompetisyon. Nakuha ni Yulo, nakababatang kapatid ni 2-time Olympian at World Champion Carlos, ang gintong medalya sa vault at floor exercise. Ang 17 anyos na si Yulo ay pumangalawa naman sa individual all-around, steel rings at pommel horse. Pinasalamatan naman ng ina ni Yulo na si Angelica ang lahat ng nasa likod ng tagumpay ng kanyang anak kasama na sina Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carrion at Coach Rayland Capellan. Samantala sina John Ivan Cruz, Juancho Miguel Besana at Ancilia Marie Manzano ang iba pang nakakuha ng medalya para sa Philippine team na kinabibilangan din ni Eliza, ang babaeng kapatid ni Yulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumalapit sa pangarap ni University of Perpetual Help System Delta Team Captain Louie Ramirez na masuot ang uniforme ng Pilipinas kung saan nakatanggap ito ng imbitasyon
para sumama sa Philippine National Team Pool bago magsimula ang hosting ng bansa sa 2025 FIVB Men's World Championship. Sinama si Ramirez sa listahan ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na posibleng maging miyembro ng national team na sasabak sa World Championship sa susunod na taon. Kahit hindi pa sigurado na makakasama sa final lineup, sinabi ng mataas tumalon na 24 anyos na outside hitter na handa siyang sumama sa team at tawagan lamang siya. Nangunguna ang 6'2" na si Ramirez sa spiking sa NCAA na may mahigit 52% success rate sa loob ng 7 laban na kanyang linaro sa Altas para makapasok sa Final Four. Sinabi naman ni Ramirez na marami siyang plano at marami ding mga alok, subalit ang layunin niya ngayon ay madala niya ang perpetual sa isang kampyonato at umalis ng NCAA bilang isang kampyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.